Ang kasong ito ay nag-umpisa noong January 28, 2022 kung saan ay may lumabas na isang nakakagambalang video sa Douyin na parang version ng TikTok sa China. Sa video ay makikita ang babae na nagngangalang Yang na nakakadena sa pader na isang maliit na kubo. Mukha siyang mahina, wala sa sarili at halata na sobra itong nilalamig. Wala siyang suot na sapatos o tsinelas, magulong buhok, madumi ang mukha at ang buong katawan at wala na siyang ngipin. May metal collar chain din sa kanyang leeg at nakalak pa. Ang pagkain na nakita sa sahig ng kubo ay sobrang malamig din. Wala rin siya halos damit kahit na sobrang malamig ang panahon. Ang isang lalaking vlogger na madalas na nagvo-vlog para makalikom ng pera pang donate sa mga mahihirap na pamilya ay ang siyang nakakita kay Yang. Tinanong niya si Yang kung nilalamig ba ito o kailangan niya ng coat, pero ang kanyang mga sagot ay hindi malinaw at hindi maintindihan. Nakayuko lang siya at halata na wala ito sa tamang katinoan. Kaya naghanap ang lalaki ng coat at pinasuot kay Yang. Sa video ng vlogger ay makikita din ang mister ni Yang na nasa kanilang bahay at ikinukwentong tungkol sa 8 nilang anak. Kung titignan mo ang video ay talaga namang madudurog ang iyong puso dahil sa sitwasyon ni Yang. Maaawa ka din sa kanyang mister na hirap na sa pag-aalaga sa kanilang 8 anak, sa kanyang matandang ina at sa kanyang asawa na may sakit sa pag-iisip. Ang mister ni Yang ay si Dong. Siya ay katunayang kilala sa social media bilang kamanghamangang ama. Madalas siyang nagpo-post ng videos ng kanyang sarili habang inaalagaan ang kanyang mga anak. Pinapabihisan niya ang mga anak, pinapakain at ginagawa niya yon para maantig ang puso ng kanyang mga followers at para makakuha ng donations. Pero hindi makikita sa video si Yang. Simula 2014, ang pamilya ay nakatanggap ng iba't ibang klase ng tulong mula sa gobyerno at mga donations mula sa mga taong may busilak na puso. Pero noong lumabas ang kwento ni Yang, bumaha ang samut-saring mga komento. Marami ang nagtatanong kung paano nakayanan ng isang mabuting ama na ikadena ang kanyang asawa na siyang ina ng kanyang mga anak. Pinuna ng mga tao si Dong at nakaramdam sila ng simpatya kay Yang as sa mga bata. Ang mga gumagamit ng Weibo na isa ring social media sa China ay naglabas ng kanilang galit at sila ay humihingi ng tulong sa mga pulis na tulungan si Yang. Marami ding tao ang nagsasabi na maaring biktima si Yang ng human trafficking na siyang mas lalong nagpagalit sa publiko at gusto nila ng agarang aksyon. Matapos mag-viral ng video, makikita talaga kung gaano nakagalit ang publiko. Kaya wala nang nagawa pang local government at county committee kundi ang mag-imbestiga. Ang Feng County Communist Party Committee ay naglabas ng statement na nagsasabing ang lahat ay nasa maayos at walang iligal na nangyayari. Kinilala nila ang babae na si Yang na nasa edad 40s at kinumpirma nila na siya ay legal na ikinasal kay Dong sa Huangco Township noong August 1998. Ang mag-asawa ay may 8 anak, 7 lalaki at 1 babae. Ayon sa mga pulis, walang ebidensya ng human trafficking at may legitimate na marriage certificate ang mag-asawa. Pero iba ang sinasabi ng mga kamag-anak at kapitbahay nila. Inilalarawan nila si Yang na bayolente dahil inaatake nito ang mga bata at matatanda. Ang kanyang sakit sa isip ay lumala noong June 2021 at sinabi ni Dong na kaya niya pansamantalang ikinadena si Yang para hindi ito masaktan at hindi rin makapanakit ng ibang tao. Dagdag pa ni Dong na tinatanggal naman umano niya ang kadena kapag hindi na ito nagwawala at kalmado na. Kaya ang tanong na marami, ang ginawa ba ni Dong ay legal o hindi? Ang mga netizens ay hindi naniniwala sa kwento ng mga opisyal. Sila ay nagdedemand pa ng mas maraming detalye tungkol kay Yang, gaya ng kanyang edad, pinagmulan at sitwasyon ng kanilang pamilya. Dahil para sa kanila kahit nakasal na siya ay hindi makatwiran ang ginawa sa kanya as sobra na ang kanyang paghihirap. Ang lahat ay hindi makapag-antay pa na lumabas ang katotohanan. Dahil doon ang mga pulis ay naglabas ng panibagong kwento na sobrang magkaiba sa una nilang inilabas na kwento. Sinabi nila na si Yang ay may kalunos-lunos na nakaraan. Siya ay namuhay bilang pulubi sa pagitan ng Huangco Township sa Jiangsu at Yutay County sa Shandong. Noong nakita umano siya ng ama ni Dong na namatay na, ay kinuha si Yang at inalagaan. Hindi naman naging pulubi si Yang buong buhay niya. Dati siyang matalinong estudyante, nag-e-excel din siya sa subject na English at accounting. Kaya dati ay masasabing may mararating sa buhay si Yang.
Pero kalaunan ay nagbago ang lahat nung nagkaroon siya ng developmental disability, kaya siya napunta sa kalsada para manlimos. Inamin din ng mga pulis na ang local civil affairs office ay may mali rin dahil hindi nila na-verify ng mabuti ang identity ni Yang sa panahon ng registration process ng kanilang kasal ni Dong. Ang pagkakamaling yon ay kwinestyon ng mga tao kung paano naging tama at legal ang kanilang kasal. Kahit na idinagdag na nila ang DNA ni Yang sa national database, walang ebidensya ng trafficking ang lumabas. Noong nag-umpisa na rin magtanong ang mga tao kung paano din nagawang mga anak ni Yang ng 8, samantalang ang China ay napakastrikto sa kanilang one-child policy. Sinagot lamang sila ng mga opisyal na doon sila nagkamali at ipinangako nila na kung sino man ang may sala ay mananagot at mapaparusahan. Dahil sa sagot na yon ng mga pulis, mas lalo lang nagduda ang publiko kung siyang ba ay biktima ng human trafficking o inabuso at posibleng ibinenta ng sapilitan para ipakasal kay Dong. Sa mga oras na yon ay napakarami ng nawawala ng mga bata sa China at libo-libong mga magulang ang nagpo-post ng litrato ng kanilang anak at details sa online. Doon na rin nagumpisa ang mga tao na ikumpara si Yang sa nawawalang babae sa Sichuan na nagngangalang Li Ying. Si Li ay nawala sa edad na 12 at nai-report na nanganak sa edad na 15 at ngayon ay nasa 37 years old na. Ito ang mga detalye na medyo tugma sa kaso ni Yang. Kahit ang tiyuhin ni Li ay nag-request ng DNA test para makita kung siyang ba ay katunayang si Li. Ang mga magagaling na investigador sa online ay napansin na magkahawig nga si Yang at si Li. Pero noong February 2022, ang city official ng Suzhou City ay naglabas ng kanilang statement. Ayon sa kanilang karagdagang investigasyon at pakikipag-usap sa mga tao, nalaman nila na nakitang babae sa video ay hindi Yang ang totoong pangalan. Siya ay si Xiao Huamei, ng ibig sabihin ay Little Plum Blossom. Siya ay 44 years old at nagmula sa Yagu Village sa southwestern ng Yunnan Province sa China. Sinabi din ng mga pulis na siya ay biktima ng human trafficking. Ayon sa mga pulis, noong 1996, ang ina ni Yang ay nakipag-usap sa taga-nayon na nagngangalang Sang na dali ng kanyang anak sa Jiangsu para maipagamot. Pero habang papunta sila sa Jiangsu ay nawala si Yang at hindi na niya alam pa paano makabalik sa kanilang lugar. Matagal na nawala si Yang hanggang sa namatay na lang pareho ang kanyang mga magulang. Sinabi ng mga pulis na maayos na ang kondisyon ni Yang at kaya wala siyang ipin dahil meron siyang sakit sa gilagid. Saad pa nila na ang kabuang health condition ni Yang ay okay. Pero iba ang kwento ng mga taga-nayon. Ayon sa kanila, nung unang dumating sa Jiangsu si Yang, maayos ito at nakakapagsalita pa nga ng English. Pero habang tumatagal ay sinasaktan na siya ni Dong na ayon sa report ay binubunot pa ang kanyang mga ipin. Ang paglabas sa publiko ng totoong pagkakakilanlan ni Yang at kung paano siya nagdusa ay mas lalong nagpagulat sa publiko. Kaya mas maraming tanong ulit ang nagsilabasan. Gaya ng paanong ipinagkatiwala ng ina ni Yang ang anak sa isang tao na pumunta sa malayong lugar para magpagamot. Noong lumabas ang kwento niya, ang katunayan may mga tao talaga na personal na nag-imbestiga. Ang iba ay bumiyahe pa papunta sa lugar kung saan ay pinanganak si Yang para magtanong-tanong sa mga tao at para na rin makakuha ng maraming impormasyon. Ang mga reporters mula sa Hong Kong na sinubukang bisitahin si Yang ay hindi rin pinapasok sa lugar nila. May mga nakabantay pa na civilian sa labas ng kanilang bahay para sa kanilang seguridad. Walang mainstream Chinese media outlets ang nakapag-cover ng kaso, maaari dahil sa government censorship. Habang kinakalkal ng mga netizens ang totoong pagkakakilanlan ni Yang, inamin na din ng mga pulis na si Yang ay katunayang biktima nga ng human trafficking. Kaya ang kanyang mister na si Dong ay inaresto dahil sa illegal na pagkulong sa kanyang asawa. Hinuli din si Sang dahil sa kasong suspicion of human trafficking. Dahil sa kasong ito, 17 na mga official ng Jiangsu Province ang nakatanggap ng kaukulang disiplina. 8 ang tinanggal sa trabaho at ang 9 naman ay nakatanggap ng iba't ibang kaparusahan. Kahit ng chief ng Communist Party ng Feng County ay kabilang din sa mga sinibak. Ang 9 na mga katao na naging involved sa pagbili at pagbenta kay Yang ay alinman inaresto o inalagay sa ilalim ng criminal investigation. Natuklasan ng korte ilang malungkot na detalye tungkol kay Yang. Siya ay kinidnap mula sa kanilang probinsya sa Yunnan noong taong 1998 nung siya ay nasa teenager pa lamang at ibinenta sa isang magsasaka sa Donghai Province sa halagang 34,000 pesos lamang. Siya ay katunayan na ibenta ng 4 na beses sa iba't ibang tao sa loob ng ilang buwan bago tuluyang naibenta kay Dong.
Si Dong ay napatunayang guilty sa pag-torture at sa pag-abuso kay Yang at pinilit na magkaroon ng 8 anak. Ang sakit niya sa pag-iisip ay kay tunay nag-umpisa lamang matapos niyang maipanganak ang pangatlong anak nila ni Dong dahil sa walang humpay na pang-aabuso. Taong 2017, ililipat na siya ni Dong sa kubo kung saan ay kinadena at tinalian pa ng lubid. Hindi rin siya binibigyan halos ng pagkain at tubig. Wala ring ilaw ang kanyang kubo. Kahit na lumalala ng kondisyon ni Yang ni hindi man lang humingi ng tulong si Dong para maipagamot ang asawa. Sa halip ay binuntis pa niya ito ng makilang beses. Noong April 7, 2023, si Dong ay senentensyahan ng 9 years na pagkakakulong para sa pag-torture, pag-abuso at iligal na pagbihag kay Yang. Ang 5 iba pa na involved sa kaso ay nakatanggap ng 5 hanggang 7 taon na pagkakakulong. Ang kasong ito ay nagbigay ng malalim na epekto sa Chinese society. Naging makapangyarihang simbolo ito laban sa human trafficking at domestic violence. Dahil dito, marami ng tao ang naging aware at humihiling sila ng agarang aksyon para maiwasan na mangyari pa ito ulit. Matapos makuha si Yang sa kanyang kubo para maipagamot, siya ay na-diagnose na may schizophrenia at hindi pinayagan ang publiko na siya ay makita. Siya ay nanatili sa hospital para sa kanyang treatment at hindi pinapayagan ang media na ma-interview si Yang. May 2 journalist pa na binalikan ang lugar kung saan ipinanganak si Yang. Dahil sa kanilang natuklasan ay masasabing hindi pa nga tapos ang kwento ni Yang. Dahil nakausap nila ang isang babae na kinilalang half-sister ni Yang na siyang pinakamalapit na kamag-anak niya na buhay pa. Sinabi ng babae na hindi pa niya nakita ang resulta ng DNA test na isinagawa ng mga pulis para masabi na ang ikinaden ng babae ay kapatid niya talaga. Magpahanggang ngayon ang mga tao ay nagtatanong pa rin kung si Yang ba ay katunayan si Xiao na sinasabi ng mga pulis. Ipinunto nila na ang structure ng kanyang mata, ilong at kahit ang mga taon ay hindi tugma. Sinabi din ng mga tao na si Yang ay mukhang mas bata kaysa sa taong ipinanganak noong 1977. Ginawa lahat ng mga netizens para hindi mawala sa spotlight ang isyong ito. Pero parang ginagawa din lahat ng mga pulis para matigil na kumalat ang mga bali-balita o impormasyon tungkol sa kaso. Kahit na anong gawin ng gobyerno para mabura ang mga content tungkol kay Yang at iba pang kaso ng human trafficking sa Feng County, hindi pa rin mapigil ang mga tao na kumilos para protektahan ang mga mahihinang babae at ang mga disabled na tao sa mga rural na lugar. Ang kasong ito ay naging major women's rights issue sa China para magbigay linaw sa madilim na katotohanan ng human trafficking at domestic violence na nagpapatuloy pa rin. Naging talamak ang human trafficking sa palibot ng Zhou City simula pa noong 1980s. Dahil yon sa matinding kahirapan at ang one-child policy ng China. Naging wake-up call na rin ang kasong ito sa China. Kaya ginagawa ng publiko ang lahat para hindi na maulit at madagdagan pa ang mga biktima ng human trafficking at ang hindi matigil-tigil na pang-aabuso sa mga babae. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!